May listahan ka pa ba ng kasalanan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Jonah Alangilan, Jose Ambrosio Borja, and Summer. And happy birthday po kay Margaret Elise Esteban and Lilibeth Caperina. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa redemption, yung pagtutubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Ano po ba yung redemption? To summarize, ganito po ang tinuturo ng Biblia. Redemption refers to Christ's saving work as an act of buying back sinners from bondage to sin, death, and the devil through the payment of a ransom, His own life. The imagery is drawn from the slave market of the ancient world, where captives were purchased and set free. While the ransom concept is biblical, caution against over-specifying to whom the ransom was paid. So hindi tayo naniniwala na yung ransom ibinigay kay Satan para mapalaya tayo. Hindi po ganon. And explain ko na po yan sa previous devotion po natin. So the focus is not on the recipient, but on the Redeemer, Jesus Christ, who satisfied God's justice and liberated us by His blood. So, yung redemption po, ito po siguro yung lagi niyong naririnig sa akin. Siguro kung may favorite word man ako, ito yon, redemption. And by the way, pangalan ng church namin, or natin, kung kabilang kayo dito, ay Redeemer's Movement. So, redemption. Sabi po rito sa Ephesians chapter 1 verse 7, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace." Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, redemption summarizes the entire Bible. Kapag inaral po natin yung Biblia from Genesis to Revelation, isa lang po yung istorya niyan. Istorya po yan ng pagtutubos, ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. So, Genesis chapter 1, nilikhaan ng Diyos ang lahat ng bagay with the intention na dadami yung mga tao. At yung mga bansa na yon ay magpupuri at sasamba sa Panginoon. Kaso ang problema, nagkasala sila at yung mga bansa na nagaling kila Eva at Adan ay mga nagrebelde. Pero ang Diyos ay mabait, mabuti, mapagmahal, mapagbiyaya, hindi po niya tayo give up. Nagkaroon po siya ng plano ng pagtutubos. At yan po ay nagsimula sa Genesis chapter 3 verse 15. At doon po sa Genesis 3:15, doon po unang ipinahayag ang ebanghelyo. Yun po yung pagdurog sa ulo ni Satanas sa pamamagitan ng Mesaya. So, from Genesis 3:15 hanggang all the way to Revelation, yan po yung process of redemption. Yan po yung plano ng Diyos, pagsasagawa ng pagtubos sa sangkatauhan. At ang dulo po nito ay lahat ng mga bansa na nagmula kila Eva at Adan, lahat ng mga ethnic groups ay manunumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. So, pag sinamarize po natin yung buong Bible, kung meron mang isang word yan, ako po, sasabihin ko yung redemption. Redemption summarizes the entire Bible. Ang buong Bible po ay istorya ng pagtutubos ng ating Diyos. Pangalawa po, redemption shows the beauty of the cross. Yung redemption po, yan po ang, kapag naunawaan natin na tayo tinubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus, yung krus na kepangit-pangit, yung krus na simbolo ng pagdurusa ng isang tao, yung cross na rugged, hindi po golden cross yung pinagpakuan ng Panginoon Jesucristo. It was rugged. Magaspang, pangit. Ano po yung itsura ng cross? Ano po ito simbolo ito ng pagdurusa ng isang taong tinuturing na kriminal. At ang pinapako lang po sa krus ay mga taong pinakamababang uri na nagkasala sa batas. Halimbawa po niyan, isang alipin na nagnakaw. Kaya po yung kasama ng Panginoong Jesucristo, malamang po sila ay alipin na magnanakaw.
Kaya po doon sila pinako sa krus, i-display doon bilang, deterrence upang yung mga tao hindi na tularan yung pinako sa krus. Upang yung mga slaves o mga alipin ng unang panahon hindi na tumulad dito sa magnanakaw na ito. Kaya si Jesus Christ, nung namatay siya doon, ano po yan yung cross ay shame, kahihiyan, na ipinako ka doon, isa kang kriminal, kahiya-hiya ka. Pero dahil ang ating Panginoon Jesucristo ang pinako doon, yung cross na excruciating, na simbolo ng kasalanan at kapangitan, naging maganda sa ating paningin. And kung titingnan nyo po, papansinin nyo, lahat po yata ng Kristiyano sa buong mundo, tinatanggap na ito yung simbolo ng Christianity. No? Kaya po ito yung main symbol natin, yung cross. Bagamat kapangit-pangit, pero pinaganda ng Panginoong Jesucristo dahil doon sa krus ng Kalbaryo natagpuan natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Doon sa krus ng Kalbaryo nakasumpong tayo ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Doon sa krus ng Kalbaryo nakita natin ang pag-ibig ng Diyos nung inialay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili para sa atin. Pangatlo po, redemption shapes us into Christ-like character. Ano po ibig sabihin nito? Yung ginawa ng Diyos na pagtutubos sa atin, ito po ay humuhubog sa atin upang tayo maging katulad din ng ating Panginoong Jesucristo. Kung inibig ka ng Panginoong Jesucristo ng ganito katindi na siya'y napako doon sa krus, pinaranas niya sa iyo yung kanyang pagliligtas, yung kanyang pag-ibig, hindi ba tayo magiging katulad din ni Kristo kung paano siya umibig? Kung si Jesus na siyang nagmalasakit sa atin, hindi ba tayo magiging katulad ni Jesus para tayo naman ang magmalasakit din sa iba? Tayo na tumanggap ng pag-ibig, hindi ba tayo magbibigay din ng pag-ibig sa iba? Tayo na nakatingin sa Panginoong Jesucristo, hindi ba tayo magiging kamukha ni Kristo pagdating sa kanyang character? Yung redemption po, yung katubusan, mga kapatid, yung pinaka-point po ng redemption is to make you, to redeem you so that you will become like the Lord Jesus Christ, to conform you into the image of the Lord Jesus Christ. Madalas ko pong binabanggit yan sa mga devotions natin na ang plano talaga ng Diyos sa atin ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, to conform us, hubugin tayo na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. And that's the point of redemption. Paano po natin ito sa buhay? Ilan po ito sa mga sinulat ko po rito? 3 E, no? Yan po yung, sa mga devotion natin para mas mabilis tandaan. Kasi everyday yan So, minsan ginagamit ng iba yung mga teachings natin, mga outlines natin para mabilis din nilang ituro. At yan po yung reason kung ba't ganito yung presentation natin, maikli yung mga puntos, tapos mabilis matandaan para pag yung iba na gustong gamitin ito na outline, pwedeng gamitin, no? Welcome po, hindi nyo na po kailangang magpaalam sa akin, you can use this material. So, 3 puntos po na gusto kong bigyan natin ng pansin. Number 1 po, experience God's redemption. Kung itong devotion na to ay shinare lang sa'yo ng kaibigan mo, kamag-anak mo, mga kapatid, kung ikaw first time mo to, shinare to ng kamag-anak mo, kaibigan mo dahil nagmamalasakit sila sa'yo. They want you to experience redemption. Gusto nila na ma-encounter mo si Jesus Christ. Wala ka ng ibang kaligayahan sa mundo kapag na kaya mong ikumpara kay Kristo. Si Jesus Christ na yung ultimate and Jesus is all you need. Yung tao, naghahanap lang talaga tayo ng joy Sa totoo lang. Hinahanap natin yan sa mga, minsan sa pagkain, minsan sa babae, sa lalaki, sa relasyon, minsan sa mga bagay na binibili natin, minsan sa karir. Pero alam niyo po, lahat po yun kapos. Kasi ang totoong kaligayahan natin ay walang iba kundi ang Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At si Jesus Christ po yung nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Siya po nagbibigay sa atin ng katubusan ng redemption. You can experience redemption right now by putting your faith in the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, yung buong-buo ka nagtitiwanan, Lord, thank you kasi ginawa mo yan, namatay ka doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng aking mga kasalanan. I want to experience that forgiveness. So experience God's forgiveness. You can talk to God right now. You can, tell God na, Lord, I'm sorry. Nagkasala po ako sa inyo. I surrender my life to you.
nare-recognize ko na ikaw yung Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. And pangalawa po, para sa ating lahat na dumanas ng pagmamahal, pagmamalasakit ng Diyos, ng katubusan ng Diyos, we have to extend the same redeeming grace to others. Kailangan nating extend. Ibig sabihin, may tinanggap tayong pagmamahal, extend mo sa iba. May tinanggap kang redeeming grace, extend mo sa iba. So, yung grace ng Panginoon, yung redemption, hindi po yan naiipon sa atin. Ang intention po ng Diyos kung bakit tayo merong redemption is to extend that same redeeming grace to other people. Kung meron man akong isang kasalanan na naaalala in the past na mabigat, yun yung there was a time na merong dapat akong mahalin ng pagmamahal ng Panginoon Jesucristo. Hindi ko nagawa. Kasi nakatingin ako doon sa tao na yun, nakikita ko puro mali niya, kasalanan niya, na hindi ko na-extend yung redeeming grace ng ating Panginoon. At yun yung tingin ko na, nagawa ko in the past na hanggang ngayon parang sabi, ito talaga yung mali ko, no? And I must admit na talagang mali ako. So, mga kapatid, sa ating lahat, isang malaking kasalanan at pagkakamali na minahal ka ng Diyos tapos hindi mo na ipasa yan sa iba. Hindi mo na paranas sa iba yon. Now, pangatlo po, erase your record book of sins. Yung tayo po sa isipan natin, meron tayong sikretong listahan ng mga kasalanan ng ibang tao. Mahilig tayong mangmarka minamarkahan natin mga tao, ikaw nakadalawang kasalanan ka na, ikaw nakatatlo ka na, ikaw kumukota ka na, no? Ang hilig natin sa ganun. Meron tayong record book of sins. Minsan sa mag-asawa, minsan madalas yan sa mag-asawa, no? Laging naglilista ng kasalanan ng asawa. Asawa mo yan no? You will stay with your spouse until your death, until you die. So, might as well, wag ka na maglista ng kasalanan ng iba. Yung redemption po na dinanas natin sa Panginoon, talagang blot out. Talagang wala siyang nilistang kasalanan. And hindi ginagamit ng Diyos yung kasalanan natin against us. Isipin niyo po yan po yung redemption. Sabi nga po rito sa Isaiah chapter 43 verse 25. Sabi niya, even I am he who blots out your transgressions. Talagang blot out, talagang inalis for my own sake, and remember your sins no more. Hindi ko na aalalahanin pa yung kasalanan mo sa akin. Sabi po ng Diyos yan. Micah chapter 7 verse 18 hanggang 19. Sabi dito, who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression? Pag tinignan niyo po sa dulo dyan, and hurl all our iniquities into the depths of the sea. Yung aming mga kasalanan, tinapon mo dun sa kailaliman ng dagat para hindi na maalala kailanman. Ang problema po sa atin, yung kasalanan ng ibang tao, minsan nilalagay natin sa rep. Yun na parang rep magnet. Every time bubuksan mo yung rep, nakikita mo yung kasalanan ng iba. Parang lagi natin gustong i-remind yung ating sarili ng mga kasalanan ng iba. Kasalanan ng asawa natin, anak natin, magulang natin, kaibigan natin, churchmates natin, name it, no? Kasalanan ng mga kapitbahay natin. Mga kapatid, sabi dito yung kasalanan natin, talagang itinapon na sa kailaliman ng dagat para, that's the picture, para makita natin, ma-feel natin, maramdaman natin na ibang klase si Lord magmahal. No, yung kasalanan natin talagang kinalimutan niya na at hindi niya na ginagamit laban sa atin. Jeremiah 31:34 sabi rito, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. And sabi po rito sa Colossians chapter 2 verse 14, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. Ang ating Panginoon Jesucristo, lahat ng ating mga kasalanan, isipin niyo po, nakalista lahat yan, yung mga binayolate nating kautusan ng Diyos, lahat ng yan pinako doon sa krus. At doon, hinugasan na ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung redemption, katubusan na ginawa sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, have you erased your record book of sins? Nabura mo na ba? If not, what steps will you take today? Anong dapat mong gawin ngayong araw? Samahan niyo po ako sa panalangin. Redeeming Savior, thank you for rescuing me from the bondage of sin and death. You paid the price I could never pay,
and now I belong to you. Help me to live in the joy and freedom of your redemption. Teach me to turn from every chain you've already broken and walk in the light of your victory. Let my life reflect the worth of the one who gave everything to set me free. I also pray that I will be able to extend the same redeeming grace I receive from you to the people around me. In the mighty name of Jesus Christ, Amen and Amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Dennis and Elsie. Thank you po sa inyo. Na kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.